Industrialization is one of the components that is an aspect of change, and we cannot defy or deny the fact that this change creates a lot of changes from turning rural areas into urbanized one. But that change or development creates a lot of problems. Karon, naata sa lubok, kung asa, gitawag kini nga a piece of heaven. Kapan matawag baka nato kini nga usa ka piece of heaven if na destruction nga nahitabo. Lubbock is bounded by its natural bodies of water. It's well known for its progressive tourism industry, known as the Lubbock River Cruising. Right behind me is the rice fields of Lubbock. So aside from tourism, these rice fields depends on the bodies of water. So any disruption in the supply of water will also disrupt the agricultural sector of Lubbock. The rapid pace of modernization and industrialization has led to significant environmental changes, often at the expense of natural landscapes and traditional ways of life. One of the most striking examples of this impact is the creation of reservoirs, which are designed to meet growing demands for water. However, the construction of these massive structures results in the destruction of ecosystems, the submerging of ancient springs, and the loss of habitats that once supported a diverse range of life. Carlo Romero, a farmer and resident in Lubbock, has been living in the area with his family for 14 years. He has permitted us to share his insights on the ongoing developments happening in Lubbock. Ang naibawaan kana negosyo man sa kuan sa Richley Corporation. Sila mga panaad na magian sa tubig may makasuklay ang baryo. Ninyo dire. So mahimo siyang pero di siya yung libre. Opera nila. Pero ko nila. Para sa okay man siya kay mainom naman ako na siya kanang murag purified na ba. Gi-filtered out na siya. Magilimpyo na siya para maninyo. Anang akong naibawan murag spring kay kape ng tubig ko. So kala siya ako is murag ang muhatag na sa tubig dili era diri sa Lubbock kun diri tanang kuan sa Richley. Tanan sa kuan lang magian. Pero para di ba murag under mo sa agriculture na yan kay gani ako. Para wala ra siya apekto gyapon sa inyo. Aring sa among baryo. Sa inyo baryo ang kaso na developing nga diya. Man Para isa. Asa di gikan ninyo mga tubig diri sa kanila? Anang Himilian Spring dili ana lahi ko na ana. Sa Himilian gikan sa pikas nga Nido man mo ito. To. Ana nay akong spring ana. So anak mo na padung diri. Ito ato ilabot ito pikas tapo kanto. So ang kuan lang is nagpasalis lang matubigan gyapon mo diri gyapon mis kanaas na diha. Mo istorya ko nila. Pero ang main gid nila to atong panglaw. Panglaway na kuan. Dahil ka nang sir na kay kuan mo sir ka nang di ba tourist spot man na sa una kay nakita yung mga vlog sa online bitaw nga anahan gyud mga Amerikano. Na siya kuan sa una nang tarif bitaw nga kolekta og entrance nga sa una. Di mo man. Wala open man tanan sa una kanang nay spring ana. Lokto ba na. Open man sa una. Dagan may mga ligo na. Pero karon ay na-close na siya, din na siya open for para sorry. Karon dili kay murag na kuan naman nila gid. Na kuan lagi sa water. Privado naman gyud. Privately owned, nakigipalit na siya. Pero sa una, open ko na tanan. In an interview, one local resident expressed optimism about the reservoir project, highlighting the significant benefit it has brought to the community. They shared how the promise of clean, drinkable tap water is now becoming a reality, eliminating the long-standing problem of water scarcity. The project, they said, has provided a reliable and safe water supply, offering a sense of security for the future. Importantly,
The resident noted that the development has not harmed their agricultural livelihood, as the water supply can be used to support farming rather than threatening it. For them, the reservoir represents a positive step forward. For the communities who have lived in harmony with these natural landscapes for generations, the creation of a reservoir is not just an environmental change, but a cultural one. The disruption of their traditional livelihoods closely tied to the land and water forces people to abandon their centuries-old ways of life. The spring that once provided for them now lies beneath the surface of a man-made lake, its natural flow and significance erased by industrial development. This scenario serves as a reminder that in a pursuit for progress, we must consider the true cost of industrialization, not just in terms of environmental destruction, but also in the displacement of communities and the erasure of cultural heritage. As we move forward, it is essential to find a balance between modern needs and preservation of the natural world, ensuring that both people and the environment can thrive together. Barangay Gotoson in Lobok is one of the many areas affected by significant water scarcity challenges. Limited access to clean and reliable water sources impact the daily lives of residents, affecting their livelihood. The production team was granted permission to interview one of the barangay officials to discuss the current condition of the area. Ang kabahin sa Lupot Spring, ang develop na karon sa Rinsky Water kay para sa pag-apod-apod panupit sa tuwan sa apel naman ko ang dito sa Barangay Gotoson. Kami po dito sa Barangay Gotoson, labi na dito sa ibabaw nga bahay, limado sa tubig. So, anang napita, nalipay may sa ilang imong development nila. Ibali business na, negosyo na sa Rinsky Water. Kanya, pero nalipay niya, murag nasuot ko kay tungkol na nag-ibuhat nila sa area bitaw nga murag naguba po na kuwan, naguba ang environment, Natural landscape na dyan. naguba na tapong bakit sa dito sa nagkikuan pero apel sumala sa yan nagkikuan di kuhaan man po na sa nila o permiso sa ikat sa LGO kuha sila permit na para kaya akan nagkarabili permit sa kanya po'y panahon na nasa bume kung kay doon ay mga reklamo sa mga residente o uban pa mga bisita din sa labi na diha sa Lubok Floating Restaurant na masakay diha. Doon ay mga reklamo niya anha nila ni Mayor kay ilang katawon ang maong area para masolve po nila kay base sa ilahang gikuha nga permit kung nagsubay ba sa isakto. Nasulod pa sila. O pero sumulang pala doon gawa sila ipasunod ito. So kung sila ipatanaw niya na po'y panahon nga na po panahon nga ang kami sa unang muna nasunod gawas magugaya ng doktor. Kuan po, nireact din yung mga tao niya, mga side niya sa development niya. Oo, ako na television kalitayan na kuhan pero napod sa ilang una siguro kabahin po na sa proyekto nga ilang gibuhat. Kay ang ilahang gihimo diha ako sa mampun ang katuyuan mo ang paghatag og panubig kay matod kanila nga apilon man po nila dili sa ibabaw nga bahin o Amo nang night hatag og piping tubig o nagkuha na sila ka piping na sila sa mga dapit sa highway. Hindi natin may pagkakait na ang ganito mga pagunlad sa probinsya ay may dalang benepisyo at pinsala. Ngunit, nangibabaw pa rin ang benepisyong dala nito sa pagbuo ng reservoir sa Lobok. Dahil umaasa ang taong bayan na sa pagbuo nito ay mabibigyan sila ng sapat na supply ng tubig, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar sa kabundukan ng Barangay Gotoson. Gikan namo, daghang salamat Barangay Gotoson.